Patuloy na sumisigla ang industriya ng turismo sa kabila ng hamon ng nagdaang pandemya. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, naitala ng bansa ang isang makulay na taon sa sektor ng turismo na may malaking kita at pagtaas ng bilang ng mga turista. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Sa pangkalahatan, nasa maayos na lagay ang turismo ng bansa. Ito ang binigyang din ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Kasunod ng nasa 712 billion pesos na naitalang visitor receipts o kita mula sa turismo as of December 15. Mas mataas ito sa 697 billion pesos na naitala noong nakaraang taon, kung saan naabot na sa 119% ang recovery rate ng bansa mula sa datos noong 2019 o bago ang COVID-19 pandemic. Ayon kay Secretary Frasco, kasama ito sa mahalagang parameter para masabing masigla ang turismo sa kabila ng posibilidad na hindi maabot ang una ng target na 7.7 million international tourist arrivals para sa taong ito. Ayon sa Department of Tourism, as of December 17, halos 5.65 million international visitors ang naitala, kung saan South Korea ang nangungunang top source market. For me, while it is traditional to look at the number of people arriving into the country, we would invite an expanded view to look at the tourism numbers that matter to the economy, that matter to the lives of the Filipino people. Anya, ikinukonsidera nila ang iba't ibang factor na nakaapekto mula nang i-anunsyo ang target na 7.7 million international visitors. Halimbawa, anya nito ang inaasahan sanang pagdating na nasa 2 milyong Chinese tourists sa bansa. Ngunit sinuspende ng Department of Foreign Affairs ang pagpapatupad ng electronic visa system dito. Ito ay sa kasagsagan na rin ng pagkakasangkot ng ilang Chinese nationals sa issue ng POGO. Samantala, dagdag pa ng kalihim base sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority. Noong Abril, nasa 16.4 million ang bilang ng mga tourism workers. Noong 2023 naman, umabot sa 508.8 billion pesos ang naitalang tourism investment, kung saan mula dito, higit 51.4% ay mula sa accommodation sector na target nilang malagpasan, kasunod na rin ang paglagda ng Pangulo sa Create More Law. We have seen that from an average of 9 nights, tourists are now staying over 11 nights in the country. We have the highest tourism per capita spend in the ASEAN at over $2,000. And we have seen that over 70% of the tourists that come into the country are repeat visitors. Dahil sa mga ito, tumaas ang kita mula sa turismo at inaasahan ng kagawaran ang posibilidad na mapalawak pa ang mga ito dahil na rin sa mas diversify o mas maraming pagpipiliang tourism products na pwedeng subukan sa bansa. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.